Isang bagong pangalan ang lumulutang sa radar ng Los Angeles Lakers para sa nalalapit na 2025 NBA Draft. Si Rocco Zikarsky, isang batang Australian prospect na inaasahang pipiliin ng Lakers gamit ang kanilang 55th overall pick. Sa edad nga na 18 years old at may taas na 7'3", agad na kapansin-pansin ang physical tools ni Zikarsky, lalo na sa isang team tulad ng Lakers na nangangailangan ng size at rim protection. Huling naglaro si Zikarsky para sa Brisbane Bullets sa Australia NBL Next Stars program, ngunit hindi naging maganda ang takbo ng kanyang season. Nalimitahan siya sa kaunting minuto at maagang nagtapos ang kanyang kampanya dahil sa isang injury. Ayon sa mga ulat, bumaba ang kanyang production sa kabila ng mataas na inaasahan, ngunit nananatiling interesado ang ilang NBA teams dahil sa kanyang raw potential at natural size. Sa kabila ng kakulangan sa stats ngayong season, kilala si Zikarsky sa kanyang shot blocking instincts, pick and roll coverage at soft touch sa paint. May kakayahan rin siyang mag-develop bilang floor spacer dahil sa kanyang shooting mechanics, bagay na pwedeng ipinoproseso pa ng Lakers coaching staff. Kung maayos ang kanyang kalusugan at development program, maaaring maging solidong project si Zikarsky na kayang magbigay ng rim protection at vertical spacing, dalawang bagay na kulang sa kasalukuyang frontline ng Lakers. Kung maisa sa katuparan ng pick na ito, malaking pagkakataon ito para sa Lakers na makakuha ng isang young talent na may matinding upside kahit sa huling bahagi ng draft. Kayo mga idol, tingin nyo ba makakatulong si Rocco Zikarsky sa Lakers? Samantala, mukhang tuloy-tuloy na ang paghahanap ng Los Angeles Lakers ng bagong starting center matapos nilang i-trade si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic, 4 na buwan na nga ang nakalilipas. Ayon naman sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points, nakipag-ugnayan na raw ang Lakers sa Portland Trail Blazers para tukuyin ang availability ni Robert Williams III. Si Williams ay isa sa 3 center na tinutukan ng Lakers kabilang sina Nick Claxton at Walker Kessler. Plano raw ng Lakers na galing sa trade ang magiging panimula nilang center at gamitin naman ang taxpayer mid-level exception para kumuha ng backup, kung saan lumulutang ang mga pangalan ni Brook Lopez at Clint Capela. Matapos ang injury-riddled season ni Robert Williams sa Blazers, limitado lamang siya sa 20 games nitong season. Sa kabila nito, ipinamalas pa rin niya ang kanyang defensive presence sa loob ng 17.6 minutes na paglalaro kada laro. May average siya na 5.8 points, 5.9 rebounds, 1.1 assist at 1.7 blocks habang tumitira ng epektibo sa 64.1% field goal shooting. Pero ano nga ba ang kagandahan kay Robert Williams para sa Lakers? Una sa lahat, kilala si Williams sa kanyang elite shot blocking at rim protection, bagay na matagal nang kulang sa Lakers, lalo na laban sa mga big man tulad ni Nikola Jokic. Bukod pa rito, may malakas siyang presence sa offensive rebounding at pick and roll finishing na swak sa setup ni Luka Doncic. Pero ano naman ang hindi maganda para kay Robert Williams? Ang pangunahing problema kasi kay Robert Williams ay ang kanyang injury history. Sa mga nagdaang season, madalas siyang mawala sa laro dahil sa mga knee at leg issues, dahilan kung bakit limitado ang kanyang minutes sa Blazers. Pero ano naman ang lamang niya kina Claxton, Kessler, Lopez at Capela? Kumpara kasi kina Claxton at Kessler, mas may all-defensive team pedigree si Williams at mas efficient sa shooting. Mas bata rin siya kaysa kina Lopez at Capela, kaya mas sustainable siyang asset para sa long-term core ng Lakers. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba si Robert Williams na nga ang missing piece sa Lakers frontcourt? Comment na at pag-usapan natin yan.